Hello, good day students. So welcome to another lesson, General Physics 1. Our topic is accuracy and precision. So let us take a look at the four goal targets and then the black dots. So alin kaya dyan yung accurate? Alin dyan ang precise? Since our topic is about accuracy and precision. So tingnan natin ito. Ang target niya, let us say, example nito is a dart. Tapos may dartboard. Tapos ito yung mga darts, yung mga block na yan. So, dito sa una, nasa goal. 'Di ba? Yung pinakabilog. Bullseye. Tapos ito, apat din na magkakasama. Pero, nandito siya malayo doon sa bullseye. Tapos, dito kalat-kalat, pero malapit dito sa gitna. Ito naman, kalat-kalat din, pero malayo dito sa target nilang gitna. So, the first one, apat sila, accurate na, precise pa. Okay? Sa second kaya, accurate, precise, or accurate, not precise, ganon. Tingnan natin. Ayan, hindi accurate, pero precise. Okay? So, kung titingnan natin dito, accurate na, tsaka precise pa. Pero pagdating natin dito sa second, not accurate, pero precise. Ito kaya ang third. Kalat-kalat yan. Tapos, accurate ba? Precise ba? Yun. Accurate, pero not precise. Okay? So, accurate, malapit kaya sila, dahil ba malapit sila dito sa target, sa bilog, pero not precise, dahil ba kalat-kalat sila? Paano itong pang-apat? Ayun, not accurate and not precise. So, para mas maintindihan natin, let us describe or let us define accuracy. Kanina sabi natin, ito ay accurate, ito din ay accurate. Kasi ang accuracy is the closeness of a measured value doon sa standard value. Ibig sabihin, dito sa ating darts board, 'di ba? Yung color black dyan, yun yung mga darts. So, yung bullseye na yun sa gitna, yun yung standard or known value. Alam naman natin na yun yung target, 'di ba? Pero yung mga black dots na yun, naging accurate pa kasi very close doon sa measured value. Very close yung measured value na yun dito sa bullseye na standard or known value. So, ito din, bakit naging accurate? Kasi nga, itong apat na to, kahit na kalat-kalat yan, mas malapit pa rin sila doon sa gitna na ating standard or known value. 'Di ba? So, kalat-kalat, pero malapit pa rin sila dito sa gitna. Hindi katulad ditong precision, itong isa ay precise. 'Di ba? Yan din yung kanina. Pero bakit ito precise? Magkakalapit naman silang apat, pero malayo sila sa target. Kasi kapag precision, closeness of two or more measurements to each other. So, walang kinalaman yung target. Ibig sabihin, basta kung apat na values dito, dahil yung darts tumama sa bullseye, itong apat na black dots, 'di ba? Magkakalapit kasi sila. Ganon din dito, kahit malayo doon sa target, sa bullseye na yun, precise kasi mas magkakalapit yung apat na measurements. 'Di ba? So, kapag accuracy and precision, ang pinaka-definition natin, the level of correctness kapag accuracy. Kapag precision, the sharp exactness of a measurement. Okay? Sa accuracy kasi, mini-measure na natin compared doon sa true value. Kung yun bang na-measure natin, correct or mas malapit doon sa true value. So, for example, yung may target tayo, di ba? Yung bullseye. Ito naman sa precision, yung sharp exactness. Yung magkaka-close sila, walang kinalaman doon sa bullseye. Di ba? Sa target na bilog. Measurement method, one factor used for measuring. Kasi nga, meron tayong true value dito na kailangan nating i-compare kung ano yung na-measure natin. Hindi katulad sa precision, multiple factors.
Okay? Sa mutual relationship, kapag accuracy, itong mga accurate items have to be precise. So, accurate na dapat precise pa in most cases. Precision, precise items may or may not be accurate. Pwedeng precise lang, at saka accurate, pwede rin precise na hindi accurate. Okay? So, ayun po. Next topic, ayan, tungkol naman sa significant figures. Nung nakaraan, meron tayong conversion tsaka scientific notation. Conversion of units and scientific notation. For now, we have the significant figures. Kasi itong significant figures, these are also called the significant digits. Ayan, meron tayong mga rules para malaman natin yung precision or accuracy. Kaya nag-start tayo dito sa topic natin ng definition ng ating accuracy and precision. Kasi ginagamit po yun para sa ating measurements and calculations. Ang mga significant figures din po kasi para malaman natin na yung mga number na yun ay magre-reflect kung reliable ba yung ating nasukat. So, general rules for determining the number of SF or significant figures. So, yung SF dito, significant figures. Okay, number 1. Lahat ng non-zero digits, lahat po yun ay significant. Okay? That is the number 1 rule. Ibig sabihin, basta hindi zero, counted yun na significant. So, examples natin. 548.21. Walang zero, di ba? So, mabibilang natin yan na 5 significant figures. Letter B, 921,865. Meron tayong 6 significant figures. Okay po. So, 921,865, walang zeros dyan. Walang zero, di ba? So, lahat po yan ay counted na significant figures. Number 2, leading zeros. Ito, leading zeros are not considered significant. Ano ibig sabihin kapag leading zeros? Ito yung mga zeros sa left, dito po sa kabila. Itong mga zeros na to, sa kaliwa ng unang non-zero. Ang unang non-zero ay yung 7, sa example A natin, di ba? Lahat ng nasa kaliwa niyan ay hindi po significant. So, ano lang yung 3 significant figures dito sa ating letter A? Yan yung 7, yan yung 6, at saka yung 2. So, tatlo lang yan na significant figures. Pero, ito pong tatlong zeros, hindi po yan kinakount na significant. Paano naman po dito sa ating letter B? So, sabi natin, zeros to the left, not significant. So, automatic, ito din pong dalawa, hindi kasama. Kaya po, ang sagot dito ay 5. Ito lang pong 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Kaya po, 5 significant figures. Magkakaproblema lang naman tayo sa mga significant figures dahil sa 0. Pero kapag hindi 0, automatic bilang na po yun. Okay, the third one is the captive zeros. So, captive zeros, ito naman yung nasa gitna ng kaya nga captive. Kumbaga, nahuli sila doon sa gitna ng 2 non-zero digits. So, non-zero digits. Kasama yun sa significant figures. So, for example, 1.003 for significant figures. So, kasama yung dalawang zero dito. Okay, 2 zeros dyan. 8.05, basta po nasa gitna ng non-zero digit. Non-zero, ibig sabihin 1 to 9. Hindi 0, di ba? Kaya nga non-zero. So, counted na rin po itong 0 sa gitna. Kaya 3 significant figures. So, halimbawa, isa pa. Itong 2023. So, walang decimal, pero nasa gitna ng 2 at saka ng 2, itong 0 dito. So, meron tayo dito nga 4 significant figures. Diba?
Kasi yung 2 counted na yan. Yung 2 counted ulit. Yung 3 counted ulit. E dahil ito ay captive zero, ibig sabihin na pagitnaan niya ng dalawang non-zero digit, kaya po counted. Kasama yung 0. Check na yan. So, 4 significant figures. Another rule, ito naman, trailing zeros sa whole number are not considered significant unless they are indicated, explicitly indicated. Okay, explain natin. Kapag zeros to the right ng non-zero, ayan, not considered significant. So, ito, yung dalawang zeros dito, ambiguous yan. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ito bang dalawang zero ay counted na significant. Di ba? Pero dahil dito sa decimal point, ayan, mag-i-indicate yan na ibig sabihin, yung 2 zeros dito ay considered na significant. Yung 4, yung 5, at yung dalawang zeros. Ano yung indication natin? Itong decimal point. Kaya, 4 significant figures. 5. Trailing zeros in a decimal number. Ito naman, to the right of the last non-zero digit are considered significant. So, 3.50, ito di ba 5, ay considered na kagad na significant. So, nasa kanan ng ating 5 ay 0. So, counted po yun na significant. Next, 8.750, nasa 4 na significant figures. Counted din po itong 0 kasi katabi niya yung non-zero digit. Ganun din po sa letter C, 1.00. Basta po nasa kanan, zeros to the right of the last non-zero digit are considered significant. Kaya, 3 significant figures. Number 6, kapag ang number po ay naka-scientific notation, lahat ng digits sa coefficient lang po. Ibig sabihin, ito lang po yung coefficient. Dito lang po kayo magbibilang ng significant figures. So, kung 5.67, ibig sabihin meron kang 3 significant figures. Kung 1.8, kahit na ilan pa yung mga exponent dito, hindi po yan kasama. Ang binibilang lang po ay yung nandito sa coefficient. Ito po yung mga coefficient na yan. Okay? Yung 1.8 at saka yung 5.67. Kahit napakalaki ng mga exponent dito, hindi po sinasama yan sa significant figures. Ang bibilangin lang po yung nasa coefficient. Kaya itong 1.8, we only have 2 significant figures. So, try natin to. Ilan kayang significant figures meron dito sa 98,765? Diba sabi natin kapag 0 or kapag hindi 0, automatic significant. So, meron tayong 5 significant figures. Magkakaproblema tayo kapag ito, meron tayong 0. Diba? Sa number 2, ilan kaya? Okay, meron tayong 4 significant figures kasi nasa gitna, ito yung mga captive zeros, di ba? Kasama po yung dalawang yan sa ating significant figures. Number 3. Ayan, kahit times 10 to the third power, meron lang tayong 2.5, coefficient lang po bibilangin, 2 significant figures. Number 4. Paano kaya yung number 4? 5.00. Yung 5 automatic, alam na natin. Pero yung dalawa, pagkatapos ng 5, ilan kayang significant figures? Yun, 3 significant figures kasi po, zeros to the right ng ating non-zero digit ay counted na significant figures. Number 5, 8,000. Tapos may point dito. Para saan kaya yung point? Sabi natin, kapag may decimal point, nag-i-indicate yan na yung mga zeros na nandito ay counted. So, we have 4 significant figures. So, that's all and see you sa next lesson po. Thank you for watching and listening.